Magandang gabi po sa inyong lahat at gayon din ang mga kapatid nating kasama natin sa pagsamba sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan nitong live streaming. Sa likod ng napakaraming progreso, advancement ng siyensya, science and medicine ay ang sakit, karamdaman ng tao ay hindi pa rin naalis. Totoo na may ang daming mga development ng mga medicine para sa ganito, para hindi ka tatanda. May mga kung ano-ano. Salamat sa Diyos dahil binibigyan ng Diyos ng liwanag ang mga siyentipiko para sa gumawa ng mga ganito, ang teknolohiya, ang mga gamot, no? Pero patuloy pa rin ang itong pagharap ng tao sa problema ng sakit. No? Totoo na may mga gamot na para sa mga napuksa na ng mga ilang sakit. Halimbawa, no? Pero sumusulpot din ang mga bagong forma nito, kagaya nitong COVID-19 na hinaharap natin. May progreso, pero hindi pa rin naaalis ang lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin yung gawain na pagpapagaling ni Jesus o yung kanyang healing ministry. At makikita natin na ito'y malaking bahagi ng kanyang gawain, itong pagpapagaling sa mga may sakit. Kagayang narinig natin ngayon, yung una, yung pagpapagaling ni Jesus sa biyanan ni San Pedro, no, na may matinding lagnat. At ayon sa description ng Ebanghelyo, hinawakan niya ng kamay, binangon niya, at nawala ang lagnat. At gayon din, sabi nga sa Ebanghelyo, pagkatapos dating ng gabi, dala ng buong bayan ng mga may sakit, nagtipon-tipon doon, mga may sakit nilang mga kamag-anak, no? At mga inaalihan ng demonyo, at sila'y pinagaling ni Jesus. Makikita natin na sa maraming pagkakataon, si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit. At yung impression nun makikita natin na ito'y yung gawain ng pagpapagaling ay napakalaking bahagi ng kanyang misyon. It was a great part of his ministry, his healing ministry, no? Kasi minsan napagbibigyan pansin lang yung na ipinahayag ang mabuting balita, ganito, pero minsan nakakalimutan natin na ito'y napakalaking bahagi rin yung kanyang pagpapagaling. At may tatanong siguro natin, ano ba ang kahulugan nito, gawaing pagpapagaling ni Jesus sa kanyang misyon at para sa atin mga sumasampalataya? Makita natin na si Jesus ay hindi lamang nangaral, nagpahayag ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, kundi ipinakita niya rin ng katuparan ng kaharian ng Diyos
sa kanyang pagpapagaling o gawaing pagpapagaling. Jesus showed the realization, the fulfillment of the kingdom of God precisely in His healing ministry. Dahil ang kaharian ng Diyos, isa sa mga katangian nito ay ito nga yung sinasabi nating ang kaharian ng Diyos ay kung saan uusbong at magiging ganap ang buhay ng kasapi nito. It is the fulfillment, the realization of the full potential of human beings. Kaya nga, masasabi natin na kung saan ang tao ay nadidevelop ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ay makita natin na nandoon ang kaharian ng Diyos. No? Sabi nga may kasabihan ni San Ireneo, no? The kingdom of God is humans fully alive. Ang tao na may karamdaman, may sakit, may mga pasan, ay hindi niya na tatagpuan o naarok yung kaganapan nito. Kaya lalong-lalo na nung panahon ni Jesus, yung pananaw ng mga sakit o yung mga pasanin ng mga tao ay ang karaniwan na pag-unawa nila ay ito'y dahil sa presensya o gawa ng mga evil spirits o ito'y bunga ng kasalanan ng tao. Kaya may sakit ang tao dahil either gawayan ng mga masasamang spirito o yan ay bunga ng pagkakasala ng tao. Kaya si Jesus sa kanyang pagpapagaling, gawaing pagpapagaling sa mga may sakit ay isang pagpapahiwatig ng pagpapalaya ng Diyos ng kanyang bayan sa mga umaalipin nito. No? Halimbawa, yung pang-aalipin, sabi nga nila ng pananaw noon, yung the evil spirits at ang pagiging bilanggo ng kasalanan. Kaya itong pagpapagaling ni Jesus or ang kanyang healing ministry ay isang pagpapakita ni Jesus ng kanyang pakikiisa sa nagdurusang at mga tao. Jesus wanted to express His solidarity, God's solidarity with the suffering humanity by His nearness and by His healing touch for the sick, kagaya narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Kaya itong ministry ni Jesus na pagpapagaling sa mga may sakit ay malaking bahagi ng kanyang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. He proclaimed the word, His powerful word, but at the same time, He showed the power of His word and realized this precisely. One of them is His healing ministry, the healing of the sick and the liberation of those oppressed by the evil spirits. So, ipinakita ni Jesus ng kanyang dito sa kanyang pagpapagaling na kaya niyang puksain ang kapangyarihan nitong mga evil spirits na umaalipin sa sangkatauhan at
ipapakita niya ito, yung definitive work of His salvation, of His victory over these powers through His own death and resurrection. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, pinuksan niya ang ating pasakit at ating kamatayan. So Jesus' healing ministry, as I've said, expresses His solidarity with the suffering humanity. And He also fulfills God's kingdom by liberating humankind from those that impede us to reach our full potential or the fullness of life. Kaya bahagi ito ng kanyang misyon, ang pagpapagaling. Paano nga ba i-translate naman ng simbahan itong ministeryo ng pagpapagaling? Well, while there are maybe priests or even lay people who have gifts of healing, no? Alam natin the late Father Suarez, for example, or mga iba pang mga may healing gifts. Pero alam niyo ba na ang simbahan ay pinagkaloob din ng gawaing pagpapagaling ni Kristo sa 2 o 3 sakramento. Ano yan? Ang sakramento ng pagbabalik loob o kumpisal. Yan ay sakramento ng pagpapagaling. Pagpapagaling sa ating ugnayan unang-una sa Diyos. Dahil ito'y inaayos sa pamamagitan nitong sakramento ang ating ugnayan na naputol ng kasalanan. At minsan yung mga epekto rin ng kasalanan nito ay nakikita natin na lumalabas sa pangangatawan at kalusugan. May mga nagsabi na yung mga hindi kayang magpatawad minsan lumalabas sa sakit ng kung ano-ano, sabi nila. So itong pangungumpisal ay hindi lamang kaya makikita natin na yung sakramento ng pagpapagaling ay napapaloob din, o yung pagpapagaling ni Jesus ay napapaloob dito sa sakramento ng pangungumpisal o reconciliation. Pangalawa, yung anointing of the sick, pagpapahid sa mga may sakit, no? Minsan kasi sana wala na yung ating idea na yung anointing of the sick ay para mamatay na, no? Malala ko nung ako'y nasa misyon pag anoint namatay, sabi sisihin na, ikaw kasi tinawag mo yung pari kaya namatay na, no? Parang as if na parang pamatay yung sakramento ng pagpapahid ng langis, no? Pero ilan naman yung mga naniniwala, ilang beses na in-anoint, nakaka-recover, no? Of course, yung ang Eucharistia, sakramento rin, ika nga ng pagpapagaling ng ating Panginoon. So, mga kapatid, sa ipinapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang pagkalinga, hindi sa lalong-lalo na sa mga sakramento ng kanyang simbahan. Kung mayroong mga galing na mga pinagkalooban ng Diyos ng healing gifts, ay salamat sa Diyos. Pero karamihan sa atin ay wala siguro yung special gifts ng healing. Ako wala. I cannot claim one. I can administer the
sacrament of reconciliation at magpapahid ng may sakit. Pero I do not claim any powers, special gift ng healing. Pero there is one thing that we can do. Wala man tayong powers o gifts ng healing. And that is our solidarity with those who are sick, who are in need. Malimit yung mga pangungumusta natin, kumusta ka na? O minsan, well, hindi natin magagawa siguro ngayon yung mga dahil sa pandemic, yung pagbisita, pero yung concern natin para sa kanila, no? At isa rin yung isa sa mga napakalaking privilege ng isang pari nung makinig, no? Matawag at makinig sa mga hinaing ng mga may mga pasanin sa buhay, mga kasalanan. Halimbawa, at makikita mo yung karanasan ng mga nakapagkumpisal, halimbawa, na naiibsan nito ng mga pasanin o yung bigat na dinadala. So, wala man tayong gifts of healing kagaya ni Jesus o yung mga ibang ilan, pero we can do much also by signs and gestures of solidarity. Isa sa mga napakahalaga ring pwede nating gawin ay yung ating panalangin, no, para sa kanila. Sa ating misa malimit, makakatanggap tayo ng mga intentions for healing and recovery. Pagdasal natin, no? At saka yung mga I make the point that when I promise someone to pray for, lalo, Father, pagdasal mo naman ako, may sakit ako o yung anak ko, that I make a point to pause and pray silently for that. Kasi minsan, baka makalimutan, no? Pero yung pag paniniwala tayo, pananampalataya natin na pag-aalay ng panalangin para sa mga sakit is a great service of solidarity. I do not remember anymore, some years ago, mayroong nag-experiment, no? Mayroong isang grupo na pinagdarasal na ito'y grupo ay pinagdarasal at saka yung mga iba ay hindi pinagdarasal. Lo and behold, sabi ng experiment, mas madaling gumaling yung mga may mga taong nagdarasal para sa kanila. No? So, dear friends, itong ating pagdiriwang ngayong gabi na inaalala natin, lalong-lalo na yung mga may pasanin sa buhay, may sakit o moral, pinansyal o whatever, ay bahagi ng ating solidarity ang ipanalangin sila. At naway si Jesus, ang divine doctor, ay tulungan tayo, ang ating ang humanity, ang sangkatauhan, lalong-lalo na nahaharap nitong panganib ng COVID-19, ay tulungan tayong lahat na makalampas nito at magtulungan na harapin ito bilang magkakapatid kay Kristo. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal.